guys! Welcome sa aking video. At sa video na to guys is samahan nyo lang naman ako sa isa na namang chikahan bago ako while I'm driving, no guys, papunta sa aking kliyente. Sabi ko kanina, I'm driving papunta sa aking kliyente ngayon and I'm alone. So alam nyo naman yung feeling pag nagde-drive mag-isa, so malungkot, diba? Kasi nakakapanis siya ng laway. That's why for me to entertain myself, kumakanta-kanta ako guys. And syempre minsan nakakapagod din kumanta-kanta. So ako kasi I like to talk. Hindi halata, pero I like to talk. Ayan. So, So, ayan guys. Balitaan ko lang naman kayo sa mga latest happenings ng buhay ko, no? Char, akala mo artista? Hindi. Gusto ko lang naman talaga mag-share. Yun lang naman talaga yung purpose ng aking channel. Gusto ko lang naman mag-share ng mga insights ko. Kasi, ano ko paano ba? Hindi ako masyadong ma-share na tao, pero when it comes to thoughts, hindi ko na siya masyadong ma-manage. Kaya kailangan ko pa rin talagang ilabas. Ganon guys. So ayun, just to inform you guys, diba, nasabi ko naman na nakalipat na ako ng company and I'm on a different company na ngayon. And let's talk about that company na sinasabi ko. Yung company na nilipatan ko guys is malayong malayo talaga dun sa previous na lipatan ko before. So alam ko naman, alam nyo kung saan kasi pinapakita ko lagi yung logo and sobrang saya ko doon before. So yon, nung bago-bago pa kasi ako guys, syempre newbie, new beginnings, ganyan. So I'm looking forward na maging maayos yung taon, yung opening ng year ko this 2025, na sana hopefully is maging productive naman ako bilang sales. Na-share ko na rin before, nag-sales ako and ano ko doon, technical sales, pero ano lang naman, short time lang kasi graduating ako during that time and kailangan lang talaga namin ng work that time kasi sobrang wala na kaming magawa, ganon, sad reality ng buhay pero nung time kasi na yon, graduating. So, tapos na yung mga semester namin, tapos na yung mga subjects namin. So, naghihintay na lang talaga kami literal. And ako, bilang atat na atat magtrabaho nung time na yun, gusto kong kumita ng pera, nag-apply kami. And this one company, tinanggap kami, pero sales. So, nung time kasi na yun, sobrang introvert ko pa talaga guys. As in, talagang nanginginig ako pag nagsasalita. Although, mahilig ako mag-present, yung mga group present, ganyan guys. Iba naman yun pagka ang kliyente na ang kaharap mo, mga engineers, mga tipo ng tao na matatalino na alam na nila yung mga ginagawa nila. Yung parang ganyan yung mga tingin ko sa kanila nung time na yung mga professional. Yung gano'n naman talaga kasi, diba, pag nasa site, isipin mo talaga na, baka magmukha akong boblax, ganyan, hindi ko alam yung binibenta ko, gano'n. So, nanginginig-ginig talaga ako. And during those times talaga, hindi pa ako marunong mag-drive. So, di ba, bilang sales, kailangan marunong ka mag-drive kasi para mapunta mo yung mga kliyente mo, ganyan. So, ayun. Yun na, and flashback na rin doon. So, ayun, hindi ako nagtagal doon. Pagka-graduate namin, mga 2 months or 1 month lang ata, nag-resign na ako doon. Kasi, sabi ko, I want to experience yung graduate ko talaga. Alam mo naman, typical na mga mga estudyante dyan. Pero hindi ko talaga alam na, syempre, malayo rin talaga ang makukuha mong trabaho sa natapos mo. That's the reality ng buhay. Na kung hindi yun kung akala mo pag yun yung natapos mo, yun na talaga yung makukuha mo. Hindi siya ganun. So, bilang breadwinner nga ng family, sa isip ko na talaga nung time na yon, kasi medyo bata pa ako noon, 19 pa ako nung time na yon. Iisip ko talaga masyado pa akong looking forward sa mga mangyayari, na parang masyado pa akong
madaming pangarap, ayan, full of dreams pa bilang bata. So ayun, akala ko pagka nag-work ako, mabibili ko na lahat ng gusto ko, yung mga typical stuff, mga typical scam, guys. So ayun, hindi naman talaga ganon. Kasi syempre uunahin mo pa yung family, syempre unahin mo pa yung mga kapatid mo, diba? Ay, nandiyan pala si Capybara, kita pala. So yun, unahin mo lahat bago yung sarili mo. Yun yung reality. So ayun, pares kasi kami ng partner ko ng time na yon na nandun sa trabaho na yon, and sabi niya hindi niya talaga gusto yung ginagawa niya. So kilala ko yung jowa ko na yon, maan talaga siya, technical person siya, guys, and hindi siya talkative like me. Daldal pa ako sa lagay na to. Tapos yon, sabi ko sa kanya, let's try yung para sa'yo. Ayan. So, nag-apply kami, and ang inuna ko talagang hanapin is yung para sa kanya. Sabi ko, unahin muna natin yung sa'yo. Ako, madali ako makahanap ng trabaho. I can do call center. If wala pa talaga akong mahanap ng trabaho, I can find a job. Sabi ko, siya kasi ang iniisip ko, gawa nga ng, ang jowa ko kasi talaga is mapili sa trabaho. And technical talaga siya. So, yun, nakahanap kami ng trabaho niya, which is bilang automation siya doon. Tapos ayun, nagtagal naman siya doon sa trabaho niya, guys, more than a year. And ako, at the same time, nakahanap din naman ako ng trabaho ko. Naging ako, documentation engineer. Si jowa, automation engineer. So ayun, edi nung una, kinakabahan ako kasi syempre hindi ko naman alam yung ginagawa ko eh. Hindi naman ako ganun kagaling mag-AutoCAD, guys. And yan talaga yung subject na hindi ko talaga gets nung college ako. Talagang talaga ako dyan. Gawa nga nang wala rin naman akong tools, kasi wala naman kaming kakayahang bumili pa ng computer, ng laptop during that time. Hiram-hiram lang ako sa school. So, ang gagawin ko, pag may partner kasi yan. So, pag tapos na yung partner ko, ako naman. Minsan kasi may oras lang yon. Paano kung ang tagal niya? Tapos ako, pagdating sa akin, ito na lang yung time. O yan, 15 minutes na lang. Hindi ko rin masyado talaga siyang na-explore. So, hindi rin ako naging interesado during that time. Kasi sabi ko, parang hindi ko to forte, parang hindi ko siya bet. Sabi ko, parang hindi to para sa akin. Sabi ko pa noong time na yon. So ayun, yun talaga yung binigay ni Lord eh. Wala akong magagawa. Kasi kung ano yung mga hindi mo ina-expect, yun yung biglang para sa'yo. Totoo yun, guys. And yun, napasok ako doon, naging AutoCAD ganyan ako. Hindi naman ako AutoCAD operator, guys, ha. Documentation engineer. So nag-ayos ako ng mga documents, ganyan. And then afterwards, magto 2 years kasi ako doon, guys. Parang nakita ko yung sarili ko na hindi na nag-grow. Stagnant na siya. Na ako kasi parang ayoko sa office lang. So parang sabi ko, hindi ako to parang hindi to para sa akin. So nagkaroon ako ng realization sa buhay. And nung time na yon, in-open up ko na yon, and during may mga factor din naman talaga kung bakit ako umalis noon sa company. May mga close ako doon. So na-open up ko na rin naman na sabi ko sa kanila na I'm not happy anymore. I'm not growing, ganyan. Mga eksena natin mo, girl, diba? So sabi ko parang maghahanap na ako, magre-resign na ako. So hindi ako nagpadalas-dalas, guys. Ang tagal-tagal ko bago ako umalis, ha. Kasi syempre may mga kapatid ako, kailangan ko silang isipin kasi sinusuportahan ko sila. So, kailangan kong magdesisyon ng matino, bago ko talaga mag-jump doon. So, kailangan may lilipatan ako bago ako mag-resign. So, tinulungan naman ako ni God, tsaka ng mga friends ko during that time. And, ayun, awa naman ng Diyos, ibinigay talaga ni Lord sa akin yung sales. Binalik niya ako. Ayaw ka pa, binalik ako ulit. So, ayun, nung binalik na niya ako sa sales, syempre, I'm looking forward na, ano ba to? Sino ba to? I'm looking forward na maging masaya yung journey ko doon sa trabaho. Gusto ko
mag-excel ako sa work ko, mga ganyan kasi ang gusto ko sa buhay. And inaral ko talaga yung process, pero things just happened na hindi talaga para sa akin kasi may mga factor na hindi talaga kami align ng company. Like sa goals, ayoko nang i-elaborate kung ano yung mga naging problema ko sa kumpanya dahil hindi naman na dapat pa mag-usapan kasi kumbaga kahit naman sobrang pangit ng ginawa ng kumpanya sa'yo, para sa akin hindi ko na kailangan pa i-broadcast. Kung gagawin nila sa akin yon na sisiraan nila ako sa pagkakalat-kalat nila ako, which is naman alam ko namang nangyayari, unbothered lang naman ako. Hayaan ko na sila, buhay naman nila yan, sarili naman nila ang sinisira nila, hindi naman ako. So ayun guys, long story short, umalis ako sa company and ayan, nakalipat na ako. Yung mga bagay na hindi nila binigay sa akin, ibinigay ng kumpanya na to. Tapos higit-higit pa kasi sabi ko noon, nahihirapan akong mag-site, gawa nga ng walang sasakyan and talagang commute. Sabi ko, nahihirapan ako kasi from Taguig, babiyahe ako pa QC, tapos ang area ko is Laguna, Batangas. So, ang hirap on my part, and then, babalik pa ako ulit ng Taguig. So, tomorrow ulit, same time, kailangan kasi mag-in ka kailangan kasi 8:30 nandun ka So, in ulit, pasok ka ulit, punta ulit ako ng QC, MRT ako guys hindi ako nag-grab. So, pag pumasok ako, hindi nila cover yon pa QC. So, mag-MRT ako, tapos mag-jeep, MRT, tapos jeep ulit. Tapos pagdating ko doon, magko-commute ulit ako MRT and then grab. Mag-grab na ako guys kasi kung man haharap ka sa kliyente na hulas, diba? Hindi naman katama-tama yun. So ayun, kaya umalis ako sa company. And this company naman na napasukan ko guys, ibinigay naman nila yung kailangan ko, which is sasakyan. So nauuwi ko tong sasakyan na to guys. Wala akong kahate, walang nangingialam ng odo ko, walang picture, walang ganun guys. Basta honesty na lang na ginagawa mo yung trabaho mo. Kaya ako naman, sinisipagan ko rin talaga. Site talaga ako. Kasi mas gusto kong mag-site. Totoo lang. Kasi you get to meet new friends. Hanap ako ng benta. Diba? Bilang sales naman, kailangan mo maghanap talaga ng bente. So, yun yung ginagawa ko ngayon. And na rin ako, parang may peace of mind na. Wala na sa sistema ko yung mga toxicity na yan, mga issue nila sa buhay, di ba mga ganyan. So, wala na akong pakialam. Ganyan. Yun yung mga atake ko ngayon, guys. And, masasabi ko naman na I'm happy sa company na to. Kasi, inaalagaan naman nila yung tao. Nagtatagal yung tao. Nasa sayo na lang talaga kung magluloko ka, magpapasawi ka. Pero para sa akin, hindi deserve ng company na magganun-ganun ako Kaya, I'm doing my best talaga na lumabas, magbenta, ganyan. Puntahan yung mga kliyente, mag-email blasting, ganyan. Kasi gusto ko ibalik sa company yung mga pabor naman na binibigay nila sa akin. Ganun. So, ngayon, ang dami ko pang pinagsasabi, diba? Ang layo ko pa. 17 minutes pa ako. Ayun. 11 minutes na 14. So, happy naman ako. Kahit paano. Talaga. Kasi, na-experience ko dito yung mga ini-expect ko talaga sa company. Like, sabi ko, kailangan ko ng brochure, bigay agad. Kailangan ko po ng calling card, bigay agad. Ganun sila guys. Sobra silang supportive. Sobrang babait pa ng mga staff. Malalapitan mo lahat, makakausap mo, pati yung pinaka-presidente, makakausap mo siya, malalapitan mo, lagi siyang active, lagi siyang nandyan. Sobra. Kaya wala akong dahilan, wala akong masamang tinapay sa kanila. Kasi they are giving naman lahat ng pabor. Ayan. So ako bilang part ko, I wanna do my job. Ayan. Gusto ko gawin yung trabaho ko ng maayos.
So, ayun guys, salamat sa pagsama sa akin sa pagchichika-chika ko dyan. Salamat po at tinapos nyo yung video na to. And samahan nyo pa rin ako sa mga susunod ko pang video, sa mga kwentuhan natin while I'm driving, diba? And looking forward ako sa new beginning ko na to. And salamat! And don't forget to like and subscribe sa aking YouTube channel. And pakipindot na rin po yung notification bell dyan. Please, subscribe kayo. See you sa mga next ko pang video. Bye, Barbies!